Balitang Express! Biglang nagkasubukan sina Representative Lito Atienza at si Representative Joey Salceda sa isyu na Department of Disaster. Panoorin sa video ito ang buong kaganapan. Thank you, Mr. Speaker. With the kind cooperation and acceptance of the gentleman, this representation would like to ask questions about the measure that he has offered to the body, the Disaster Resiliency and Reduction Office or Department. Am I right in my Tama po. appreciation? Yes, tama po. Naniniwala po ba kayo na ang ating bansa ay maliligtas na sa mga disgrasya ng kalikasan kapag bumuo tayo ng isang kagawaran or department na mangangalaga sa ating kapakanan? Nandyan na po yan mga given po yan. Marami tayong aktibong bulkan na bigla na lang pumuputok. Taon-taon binibisita tayo ng 20 na bagyo. Mga 5 dyan, malalakas. Mayroon po tayo ang ating mga kalupaan ay napag-aralan na sa may ibang parte na may kalambutan. Mayroon po tayo ng mga lugar na pwede pong bahain dahil po sa mabilis na urbanisasyon ng ating pong lipunan. Subalit, ito pong pinapanukala ang siyang pong magliligtas sa buhay ng mga tao na nahaharap po sa peligro ng mga to. So in simple language, hindi po I cannot transfer Mayon volcano to Masbate. But the province of Albay always has zero casualty no matter what kind of eruption na magkaroon po noong 2006, 2009, 2014, and 2018, Your Honor, wala pong namatay sa nipo ng eruption ng bulkan. Yun po ang ginagawa po nitong Department of Disaster Resilience. Ang kagalang-galang na kongresista ng Albay ay dating gobernador. Di po ba? Tama po. At kayo'y naging masipag, masinop, maagap, at gumanap ng inyong tungkulin. Kaya ang Albay ay ang indistrito nyo, lalo-lalo na, ay hindi masyadong naapektuhan ng anumang sakuna ng kalikasan. Saksi po ang inyong lingkod, sapagkat ako'y local government official din po ng mga panahong yon, at nakita ko ang inyong ginagawa, na ginagawa rin namin sa Maynila. Opo. Kaya nagkaroon ng kaligtasan ang ating mga pinaglilingkuran. Ngayon, sa inyong paliwanag, para bagang humahanap pa rin kayo ng paraan upang lalo pang maligtas ang ating mga kababayan. Yan ba'y isang pag-amin na ang national government ay hindi gaanong epektibo kung walang department na bubuuin? Inaamin po, dahil po 10,000 namatay sa Yolanda, kahit meron na po tayong Republic Act 10121, at yun po ang butas na pinupunuan nito pong Department of Disaster Resilience. Hindi po ba niyo matatanggap na ang solusyon sa mga problema ay hindi bumuo ng kagawaran, kung hindi tiyakin ang pagganap ng tungkulin ng mga kinauukulan? Ano man ang ating kagawaran na buuin, kung hindi po naman gagawin yung trabaho, ay ganun din po ang magiging perwisyo sa ating mga mamamayan. Sapagkat ang ating nakikitang pagkukulang ay pagkakamali ng mga namamahala at pagkukulang ng mga inaasahan. Hindi rin po natin maintindihan na may mga bagong kaalaman na ang ating pong mga karanasan ay mainam pong gamitin upang ang gobyerno ay maorganisa para po mas epektibo siya sa pagtugon dito po sa peligro. Mapasiguro po na lahat ay ligtas. Pangalawa, na mabilis po makabanbalik sa normalcy ang lahat. At pangatlo, na dapat magpatuloy po ang paglago ng ating lipunan
sa gitna po ng lahat ng mga peligro. Sa mga Your Honor, hindi lang po yung pagliligtas, kundi ang pagpasiguro na mabawas-bawasan po natin ang peligro. Kaya nga po, ito po ay Department of Disaster Resilience. Hindi po to Department of Disaster Response. Kasi nga po, may kakayahan ang ating Estado sa paggamit ng kanyang poder, sa paggamit po ng kanyang pong resources, paggamit po ng teknolohiya, upang pong mabawasan ang peligro na pwedeng harapin ng mga ordinaryong pamilya sa ating pong lipunan. Sa pananaw po ng inyong lingkod, ang ating mga batas ay nakaumang na, nakatalaga. Ang ating mga mamamayan ay nakaalam na rin ng mga panganib. Kung merong nadidisgrasya, ay marahil pwede nating tiyakin na ito'y hindi dahil sa nagkulang ang dapat na tumugon, kung hindi nagkulang ang mga desisyon ng mga kinauukulan. I'll give you an example. Yolanda hit Tacloban very, very disastrously. Tama po ba yun? Naalala po ba niyo yun? There are other ways of interpreting, Your Honor, but I heard about it. Lumaki ang disgrasya at marami na perwisyo at hanggang ngayon ay hindi mabuo-buo ang mga dapat na binubuo sapagkat mali ang hinahanap na paraan at hindi tinutumbok ang dapat pag-ukulan ng pansin. Ang local government, provincial government, ang siyang talagang nakapwesto nasa loob ng ating mga batas at binibigyan diin ng ating konstitusyon. On the principle of local autonomy, the local government units should be supported fully. But the problem of Yolanda magnified and became almost out of control because the national government then played politics and did not go through the local government or provincial government simply because they were not belonging to the same party. Kaya ang pagkukulang po, kaya maraming nadidisgrasya at hindi mahanapan ng solusyon ang mga naapektuhan ng bagyo, lindol, baha, ay dahil sa pagkukulang ng mga namumuno at hindi dahil sa pagkukulang ng batas. I sincerely believe creating another department will only create an illusion that the problem will be reduced. But in reality, it will worsen. Why? Because the provincial government and the local governments will not now be on their toes to protect the interests of their constituencies simply because we created an illusion that the department is now in charge. But in reality, wala pong masyadong ibubunga yan. At lalo lang lalaki ang perwisyo sa taong bayan. Can you now guarantee us that creating a department will make the efforts of the government more effective in helping the people, in getting the social welfare department move faster, in getting the other agencies to do their job? Sa ngayon, meron na po tayong tinatawag na geo-hazard mapping of the country. Alam po ninyo yun, sapagkat isa kayo sa mga batikan na kinonsulta namin nung binubuo yan. So therefore, technically and truthfully, each local government or provincial government can prepare for whatever is coming their way. We know that for a fact, 21 typhoons passed through the country or in our areas of responsibility. Earthquakes are bound to happen. Landslides are bound to happen. Ang problema po hindi yata na ipapamahagi yung mapang yun at hindi nabibigyan ng impormasyon ang mga lokal. Naniniwala ba kayo na ang isang departamento managed by a secretary, incidentally, pagpili lang ng secretary dyan, at pagbuo ng kagawaran will take 2-3 years, maybe even more.
Do you believe that creating a department will now improve the protection of our people's lives and properties? You sincerely believe that, Mr. Governor? Yes, Your Efficient governor? Yes, Your Honor. I'm quite disappointed. ayoko naman na I'm quite palambasin. disappointed with the answer of the gentleman because he has proven that local autonomy is the solution to many problems of our nation. But up to now, the national government does not provide the avenue for local officials to function as they should. And now that he is sponsoring this measure, I appeal to him. Don't create an illusion that life will be better for us when we create a department. We just created the Department of Housing. Look what happened to the housing sector. Tumigil ang produksyon. Mas lumaki ang pagkukulang ng bahay sa mga mamamayan. We are creating a Department of Water. Pag may problema, ang solusyon, department creation. Ngayon naman, dahil sa maraming mga hampas ng unos at ng kalikasan, we are creating a Department of Disaster Resiliency and whatever. Kaya ipagpaumanin ninyo. Malubos po ang aking paniniwala na hindi makatutulong itong department na ito. Magkakaroon lang ng alibis for failure. The local government officials will say, we are no longer in charge. You know, it's the Department of Disaster Resiliency who should be blamed. And everybody will be pointing to each other. Meanwhile, people will keep on suffering the consequences of anticipated national disasters. Can I have your position on that, Mr. Governor, Congressman? Ang dami kasi yung tanong eh. Unang-una, bakit? Tulad po ng naniniwala po ko na inihinhance o iginagalang ang primacy ng local government sa pagtugon po sa mga peligro. Hindi po binubura ng Department of Disaster Resilience. But tulad po na mag-asawa na nagdesisyon na mamukod, kung minsan po naharap sa isang problema na hindi nila kinakaya, kaya po kailangan po ang magulang. Ang nangyayari po ngayon kaya hindi natutulungan sila, halimbawa sa example nyo sa Yolanda, dahil po hindi magkasundo yung mag-asawa na mga magulang. Ang ginagawa po na Department of Disaster Resilience ay pinapasiguro na imbis na po isang cluster na kailangan mag-meeting, kanya-kanyang miyembro, kung minsan ang nag-a-attend ay mga USEC lang, lahat po na apat na kailangan tugunan, simula po sa disaster resilience, pagbawas ng mga nasa peligro tulad ng relocation. Pangalawa, ang disaster preparedness, tulad po ng maagap na pag-warning, maagap po na pag-organisa ng local government. Pangatlo, disaster response, rescue and relief, na ngayon po ginagawa ng DSWD. Subalit po, hindi naman sila nagre-rescue. Pang-apat, ang rehabilitation na iatas po sa isang komitiba na ang head po ay NEDA na isa lang naman po na planning staff. Sa Matwid, Your Honor, imbis na isang komitiba ang tumutugon, kundi isang permanenteng opisina na may tao, responsibilidad. Isa lang ang kausap, isa lang magdidesisyon, isa lang po ang sisisihin. Hindi tulad ngayon na marami ka pong mga cluster na kung minsan isa lang representative ni Secretary so and so, kaya hindi po nababind o nakukomit sa isang estratehiya yung departamentong to, yun pagdating po sa mga kailangan. Halimbawa, sa disaster preparedness. So, importante po, Your Honor, itong departamentong to, yung Republic Act 10121, inorganisa ang lahat ng local government bilang isang permanenteng opisina para tumugon sa peligro. Subalit yung national government ay hindi po siya organisado as permanent office, kundi isang council. Sa matid ang ginagawa po ng Department of Disaster Resilience na magkaroon ng isang permanenteng disaster management office na tutugon sa apat. Hindi na apat para tumugon, kundi isa para po sa disaster reduction,
disaster preparedness, disaster response, rescue and relief, at disaster rehabilitation. So yun po talaga, pinakabuod kung ano yung structural na pagbabago ng balangkas ng ating gobyerno dahil po mas unpredictable po ang mga disaster, bigla na lang pumuputok ang bulkan na nanahimik ng 60 taon, bigla na lang po mas malakas pa sa kasaysayan ang dumapo doon sa Leyte, bigla na lang. So, hindi ko po may tatatwa. Sa Estados Unidos, ang federalismo ay nakatulong para po mas maaga makatugon ang mga states. Subalit, siguro may naririnig kang FEMA or Federal Emergency Management Administration. Pag may kulang, because kung minsan, halimbawa, ang Leyte, yung epekto ng Yolanda umabot ng 105 billion. Magkano yung disaster calamity fund ng Leyte? 80 milyon. Kaya kailangan pong pumasok ang national government. Kaya tulad po din dito, ito po ay isang pagsuporta, pagtaguyod ng primacy ng local government in addressing and confronting and responding to disaster risk, including climate change risk. Allow us to, again, disagree with the position of the gentleman. Yolanda is a good case in point where the national government failed Yes. because although they had an oversupply, a surplus of cash and money and materials, tinan niyo nangyari. Nabulok ang mga relief goods, hindi na umabot sa mga tao, ang pera ay hindi nagastos, ang mga bahay ay hindi na itayo. Kung ibinigay ninyo yung pera sa mga mayors, katulad ni Mayor Gomez ng Ormoc, palagay ko maraming bahay ang magagawa noon. Kung binigay niyo kay Governor Romualdez or Mayor Romualdez ang pera, madaling nakakabuo ng bahay yun. Pero hindi. Nakialam ang gobyerno, ang national government, sila humawak ng pera, sila humawak ng material, sila nag-appoint ng mga tao. Ano nangyari? Wala. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang mga tao na walang bubong sa kanilang mga ulunan. Why? Because decentralization does not mean efficiency. Centralization only hinders action. The principle of local governance and local autonomy are already in place, but we would not want to exercise it. We create the department over and above the local official. That will cause a bigger problem, especially if my good friend in the coming years may decide to go back to Albay Very good. or seek a higher office. And I would expect him to promote local autonomy and not to buy the wrong notion that centralization is the solution. Centralization is stagnation. Decentralized governance, which is already in place, must be promoted, supported, and done by the government. So therefore, creating a department does not guarantee better public service. It will only hinder the quick reaction of those who should be on their toes when disasters hit. Because there is a department that is now in charge. There is a department secretary who will be parading up and down the avenues saying, I am here now, I am Superman. But action will not be forthcoming simply because decentralization, local autonomy, and respect for the capabilities of communities to give themselves better action and attention actually are the requirements of the time. So therefore, I'll beg to disagree with the gentleman that creating a department will solve the problem of the Filipinos. We should be prepared to even suffer more. Thank you for your candid answers. I know that deep in your heart, you agree with me. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Isa lang pong punto.
Nung inaharap ko lahat ng bagyo at mga putok ng bulkan sa Albay, ang dami ko pong kailangan kausap sa national government. Under this bill, isa na lang po ang kausap ko. At yan ang ating balita. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito ang Balitang Express.